Loading ng loading. Okay, let us pray. Let us pray, O Lord God. Father God, we thank you, Lord, that because of your Holy Spirit, we are able to live a sound mind and a heart full of peace in love in Jesus' name. Salamat, Lord, sa health sa aming mga pamilya, ang mga kapatiran. Panginoon, salamat po sa iyong blessing, O God, na today, O God, we are again together to hear your words. Bless mo po si Pastor Efren at si Cora at ang buong pamilya nila, Lord. Lord, we also pray that we also pray for this COVID, O Lord God Father, that Lord, no more death and only healing, O Lord God Father. Lord, we are nothing without you. We need you, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po yun aming prayer sa pangalan ng aming Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Good morning. Nakahabol daw po si Lilibet. Andyan na si Lilibet. Dito na Keshi, nakahabol ako. Amen. Praise. Good evening, Malu, Atilida, Lola Blanca. Good evening po, Pastor. Ako lang yung Lola. Lola, kaya kami tatlo. Hindi nakakago. Ikaw lang, Lola, sabi ni Pastor. Ako lang. Libre kami. Mga bata. naman. Dalawa. Yes, praise God. Dalawa nga po, dagdag ko. Lalaki. Ano da? Di ko. Lula ka na. Lulang tunay na. Meron na siyang bagong apo. Oh, Kambal. Praise God. Talaga? Bali, ilan na po apo? Malu. Ilan na apo? Malu? Naku. Malu ba yan? Opo, Sa Oman. nawala siya. Sa bagay, lahat po tayo, ang iba Bali, sa atin, lima. lola na talaga. Amen. 5 na. Ang hindi pa nagiging Bali, lola 5. ay si Arlene, hindi pa nagiging lola. Oo. Malapit na. Tapos si Malapit Lilibet. Maglima. 5. Oo. Si Ate Blanca, mga 20 na yata apo eh. Lima pa lang. Lima pa lang naman. Tsaka si Mirna. Wala dito sa Pinas Si eh. Mirna. Wala pa. Si Amen. Mirna, wala pa. Sige, opo. Pasensya na po kayo. Sige po, ano na po natin, i-mute yung ating gamit, yung ating mga iPad. Tapos ay ipopost ko na po yung ating PowerPoint for today. Amen. Thank you po sa inyo ulit. Ang pag-aaralan po natin today ay medyo doctrinal. I hope hindi po kayo makakatulog. Pero isa po ito sa nakatulong sa akin nung panahon pa ho ng Hapon, mga 1950s. Nung matutunan ko po ito, ang naitulong po nito sa akin, alam ko na paano haharap sa Lord, alam ko paano ko ititreat yung sarili ko, paano ko din ititreat haharapin si Satanas. Very helpful po talaga ito sa akin. At siguro doon po ako nagpasimula kung paano maraming nabago sa buhay ko. At dahil kasi pag-usapan natin patungkol kay God, yung iba parang walang boldness lumapit kay God, parang walang katiyakan. At parang minsan iniisip ng tao, at ito yung dahilan ng ilan na medyo may kasalanan ako, hindi ako makalapit boldly. Parang siguro ako'y nakalihis ng landas, so hindi ka masyadong bold in coming before God. At madalas, kung meron nag-a-accuse po sa atin, walang iba, kundi yung sarili na rin po natin eh. Because we committed sin, because we were not, so sabihin po natin, na devoted, committed sa ating Christian life, parang doon natin ibinibase at higit sa lahat kay Satanas, para ding nawawalan talaga ng power yung mananampalataya. So, I will be talking today. Hindi ko alam kung matatapos ko ito. Mahaba po ito eh. Pero tignan na lang po natin kung saan tayo abot. Ano ba ang ating pakikipagharap kay God? Tapos pangalawa sa sarili. And most specifically, patungkol po sa demonyo. Tatlo po kasi itong napakahalaga, napaka-importante. My title today ay pinamagatan ko kung The Blood of the Lord, Jesus.
The blood of Jesus, yun po yung title natin. At sa gagawin po natin, sabi ko nga po sa inyo, medyo may pagka-doctrinal po itong approach na gagawin ko. Pero I hope, I pray na talagang kayo ay matagal na po na kay Lord. At naniniwala ko ang ilan po dito, alam nyo na, pero bibigyan diin ko lang po para talaga tayo, habang tayo ay naglilingkod, wala talagang sagabal na nagagawa ang kalaban para tayo mapahinto niya sa ating paglilingkod. Now, maliwanag po na tinuturo ng Biblia, pagka nagbabasa po tayo ng Biblia. At ngayong panahong ito, doon natin na-discover na kung merong man paraan ng Lord, paano niya sinasagot. Dahil may problema ko tayo. Lahat po tayo. Lahat po kayo na nandiyan dyan, may problema. At ang problema po natin, pwede nating ibalik noong tayo hindi pa mananampalataya. Pero yun ay sagot na. Pero hindi porke mananampalataya na po tayo, wala na po tayong problema. At meron tayong pangangailangan. Today, ang problem natin, COVID, tapos yung iba nating kapitbahay, iba-ibang problema. I discovered na sinasagot ni Lord lahat ng problema natin. Bigay ko example sa inyo. Pagka unbeliever, may problema sa kasalanan. Believer, may problema din sa kasalanan. Ang unbeliever, believer, may problema sa karamdaman, may problema ho tayo sa kakulangan. Siguro sabihin ko po anong problema natin. Kawalan ng abilidad, kawalan ng pagpapala. Tapos yung iba may problema sa sumpa. Dapat believer, wala na. Pero bakit may mga believer, may problema pa rin sa sumpa? May problema pa rin sa kamalasan. Hindi lamang yung tinatawag natin na hindi pa tayo naiahon doon. So meaning, I've discovered na ang kasagutan ng Lord na ginagawa niya, dinadala ho niya tayo lahat kay Jesus Christ. That's the only solution God has. Pag wala ka pang salvation, Jesus Christ. Pag wala ka pang forgiveness, si Jesus Christ. Pag wala kang freedom, kailangan mo si Jesus. Pag kailangan mo deliverance, si Jesus. Kung kailangan mong mabuhay dito sa mundo na matagumpay, ang sagot parati ng Lord, si Jesus. Our access to the Lord is only through Jesus. Kaya tayo meron John 14:6. Amen. I'm the way, the truth, and the life. So meaning, lahat ng kailangan sa buhay, ang kasagutan, si Jesus. At ang maganda ho dito, kaya pala, si Pablo, Apostle Paul, one of the greatest apostle, ay nagsulat sa Philippians 3:10. Hindi ko lang po ito na mailalagay. Pero kung bubuksan nyo Bible nyo, nakalagay sa Philippians 3:10, yung isa niyang desire, kanya mithiin, at magugulat kayo. Isinulat niya to during the time na matagal na siyang naglilingkod. Yun po, take note. Matagal na siya naglilingkod kay Lord, matagal na siya nakakilala kay Lord, at malapit na siyang mamatay. Ika nga po yung Philippians is a prison epistle, nakakulong si Pablo, at yun na po yung kanyang kahuli-hulihan, at mga ilang mga panahon na lamang, siya po ay laging martyr na matay. Sa Philippians 3:10 sabi niya, that I may know Him and the power of His resurrection. Can you imagine? At inumpisahan ko po kayo ng pagpapaalala na ang sagot ni Lord sa lahat ng problema natin, si Jesus Christ. Ituturo po niya tayo kay Jesus Christ. Kagalingan mo si Jesus. Pagkalaya mo sa sumpa, si Jesus. Para mapatawad ka sa kasalanan mo, si Jesus. Lahat po yun na kay Jesus. Tapos, eto na si Pablo, ang tagal na naglilingkod. Wala siyang ginawa kundi i-share ang gospel tungkol sa labing sa pagmamahal ng Diyos sa tao. At bago siya mamatay, may binanggit pa siya, gusto ko pang makilala siyang lubusan. Si Jesus. Doon po ako na-amaze. Sabi ko, my God, Lord, mamamatay na lang tong taong to, ang kanyang mithiin pa, that I may know Jesus more. Amen. So bakit? Doon ko na-discover, dahil kasi mula ho ngayon, bukas, sa makalawa sa darating na araw, ang kasagutan ho sa lahat ng problema natin is si Jesus. Kunyari, may sakit ho kayo ngayon. Bakit nga magiging kasagutan si Jesus? Di po ba yung 1 Peter 2:24, by His stripe, you were healed. So siya ang kasagutan doon sa ating karamdaman. Kung kayo po ay sabihin po natin mahina, si Kristo pa rin po ang kasagutan sa ating kahinaan. Ang ginagawa ng God, ipaliwanag ko po ito in general, ang proseso ng Diyos parate. Kunyari, ilagay mo sarili mo, may problema ka, ang ginagawa niya, number one, itong gagawin ng Lord, tatanggalin ka niya sa eksena. Aalisin ka niya. Kunyari, ikaw may problema. Tatanggalin ka niya. Papalitan ka niya. At ito yung pangalawa. And substituting Christ in our place.
Ganyan po nangyari sa Kalbaryo. Dapat tayo mamatay. Hindi po tayo namatay, siya namatay. Tama po ba? Dapat tayo ang sabihin po natin na magpasa ng lahat ng kahirapan ng ating resulta ng kasalanan. Hindi po tayo, inalis tayo. Si Kristo ang nagbayad. Siya ang nagdusa para sa lahat ng iyon. Pakita ko po sa inyong picture. Ito ginawa niya noon. At hindi ko na ho ito makakalimutan. Nakatulong po ito para doon sa yung itinetestify ko po sa inyong karamdaman ko. Kaya nawala. Hindi ho ako umalis doon dahil nakikita ko ang sarili ko na magaling na bakit. Ganito yung nangyari kung natatandaan nyo. Pasensya na po kayo, litrato ko ang ginamit ko dito. I-assume po natin kayo po ito. That's my picture. At ako nung araw ay balot na balot ng maraming problema. Name it. Nyari, ito yung problema pwede ko sabihin po sa inyo. Meron akong kasalanan, meron akong karamdaman, meron akong kahinaan, meron akong sumpa. Yan po ang problema natin. Problema ko, problema ng maraming tao, problema ko natin lahat yan. Pwedeng wala kang problema, sickness, pero inilagay ko na lang ho dyan. At nalaman natin, nabatid ko through the study of the Bible, na si Jesus ay dumating. Ito po si Kristo. At nalaman natin, napag-aralan natin, na si Kristo, dala-dala niya, nasa kanya lahat ng solution ng problema. Ito po. Problema ko kasalanan, ang solution ay righteousness. Problema ko sickness, dala ni Kristo yung healing. Ako ay weak, dala ni Kristo yung strength. Ako ay may sumpa, ang dala ni Kristo ay puro blessing. Yan po yung nangyari. Ito ako, punong-puno ng problema. Ito si Kristo, punong-puno ng kasagutan. At may nangyari. Pag binasa natin ang Bible, katulad ng binanggit ko kanina, inaalis ka, pagkatapos pinapalitan ka ni Kristo, ito yung nangyari. Nagkaroon ng palitan. Kinuha niya yung sin mo, kinuha niya yung karamdaman mo, kinuha niya yung weakness mo, kinuha niya yung sumpa mo, tapos ngayon, lahat ng kanya nakuha mo. That is the result of the great exchange. And thank be to God. Yan ang ginawa niya talaga. Hindi ho siya tumigil na lahat ng tao kasama ho dyan. Kaya nga, walang kwenta yung ginawa ni Kristo kung tayo na tao hindi maniniwala sa ginawa niya at di natin malalaman. So, ako noon, ang ginawa ko, nalaman ko na kinuha niya yung kasalanan ko, tinanggap ko yung righteousness niya, it became mine. Kinuha niya yung sickness ko, yung aking karamdaman. Kinuha ko naman yung healing niya, tinanggap ko. Dahil sabi ko, namatay si Kristo para sa karamdaman ko, ba't ko papapasanin? So, kinuha ko yung pinaniwalaan ko, and I got healed. Kinuha niya yung kahinaan ko, pero kinuha ko naman yung kalakasan niya. And when I believe na si Kristo aking strength, nawala ko yung kahinaan ko, panghihina. Even to the point, di po ba, marami na po akong patotoo noon na dapat mamatay ako maaga. Pero hindi ako namatay na maaga. Why? Kinuha niya lahat ng kamalasan, kinuha ko lahat ng kabutihan sa Kanya. Always remember, wag po natin kakalimutan, ito po yung isang tinuturo ng Biblia. The Son of God died instead of us for our forgiveness. Siya nagdusa, siya nagsuffer, kinuha niya lahat. Kaya nga po tayo, wala tayong sawang magbalita sa mga tao na kahit anong dungis ng buhay nila, kahit anong pangit ng buhay nila, ni-replace sila ni Jesus. Sila dapat ang magbayad, pero binayaran ni Kristo. Pagkatapos, hindi ho dyan natatapos. Siyempre, nakakilala na tayo because we accepted the salvation of God. Ngayon namang save na tayo, hindi pa rin natatapos. Si Kristo pa rin po ang kasagutan. He lives instead of us for our deliverance. Kung hindi siya mabubuhay sa atin, wala. Ang buhay po natin palpak pa rin. Pwede tayong na-born again, pero ang patotoo natin pangit. Pwede tayong born again, pero tayo nagagabi pa rin ng kalaban. Pwede tayo born again, pero may na lang undefeat. So, ang tawag ko dito sa dalawang ginawa ni Lord, yung imbis na tayo mamatay, siya namatay, imbis na tayo mabuhay, siya nabuhay. Ang tawag ko dyan ay substitutionary work. Amen. At wag natin yan aalisin. Ngayon, habang nabubuhay tayo, kaya tayo may Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. Tama po ba? Yun yun. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. So, madaling sabi, noon, ngayon, at sa darating na araw, ang gagawin ng Diyos ay ganito. He will show us and He will answer all our questions in one way and one way only. Kung may tanong ka, may problema ka, may pangangailangan ka,
sasagutin ka ng Lord sa pamamagitan ng isang paraan lang. Ano paraan? By showing us more of His Son. Ipapakita niya ang defeat mo because hindi si Christ kasi nag-aari sa iyo. Papakita niya na kaya ka may karamdaman, binayaran niya na yon. Kunin mo ngayon yung kagalingan niya. And you will discover na kaya meron kang healing. Tapos, kinuha niya lahat ng sumpa natin para siya ngayon na may sumpa. Ngayon, pagka kinuha mo yung sumpa, yung pag kinuha ni Christ yung sumpa, sinuko mo sa kanya, kunin mo kapalit nun sa kanya, blessing. So, ganun ang proseso ng Lord. Pinapakita niya sa iyo si Kristo, ang solution na kay Kristo. Pagkatapos, marirealize mo, may mali ka, may kasalanan ka, ibibigay mo, lalapit mo sa kanya, at magpapasalamat ka. Kunyari, Lord, salamat ha, pinatawad mo na ako sa aking kasalanan. So, ginawa mo yon. Then today, magugulat ka, meron kang victory sa life. Ganon din po ginawa ko. Lord, thank you. You died for all my sicknesses. At wala akong ginawa kundi i-declare ko yun. Araw-araw. Katulad po ng binabanggit ko sa inyo, 2 taon, inabot ako sa asthma ko. And I never stop. Tapos nung wala akong tigil doon, naranasan ko na talagang nakuha niya yung karamdaman ko. Kinuha ko naman yung kagalingan niya. Pati po yung heart problem. Pati po yung hypertension. Lahat po yun. Arthritis. Ang tagal na wala na arthritis ko. Arthritis ko na wala ako 6 months. But I never stop declaring, Lord, thank you. Magaling na ako sa arthritis. Kinuha mo na to. Wala akong tigil. Nagulat talaga ako. One day wala na ako. And praise God. So, yun po ang ginagawa ng Lord ngayon sa atin. Ayaw niyang ialis natin ang tingin natin kay Kristo. He is the answer. Ang ibang mga palabiro, what is the question? Ito tarang na ilan. Sa akin po, naintindihan ko na talagang mula umpisa sa gitna ng buhay natin hanggang matapos ang buhay po natin, wala ho tayong pwedeng gawin kundi lumapit tayo kay Kristo because He is the answer. Kung may problema ka sa pamilya, Jesus is the answer. Kung may problema ka sa pera, Jesus is the answer. Kung may problema kang iba, Jesus is the answer. So yun po ang gagawin ng Lord. He will continue to show us His Son at dalangin ko sana wag po tayong tumigil ng pagkaalam kay Kristo pa. Kung meron kayong tanong, si Kristo lang ituturo ng Diyos sa inyo. He is the answer. Now, this morning, ipe-present ko po sa inyo ang katulad ng binanggit ko kanina, ang ilan nating problema. Parang major problem po ito bago maligtas at nung maligtas na. Para malaman po ninyo paano ito sinolve ng God. Sabi ko nga, ang solution ng God, Jesus. Pero alin doon sa mga ginawa ni Kristo, anong bahagi ng buhay niya, ang iniligtas tayo. Makikita nyo, lahat-lahat ng problema natin may kinalaman kay Kristo. Let me present to you, mga kapatid, this morning, our dual problem. May problema ho tayo nung araw. Ang una, sins, capital po, ano po yun, plural, S-I-N-S, mga kasalanan na nagawa. At pagkatapos yung sin, magkaiba ba sila? Yes. Yung sin ay yung principle na mababasa nyo sa Romans chapter 7 at sinabi ni Pablo na meron siya na-discover sa kanya na may kasalanan naghahari sa kanya. Yun po yung sin. Pero yung Romans 3, Romans 1, 2, 3, 4, 5, ang binabanggit niya mga kasalanan ng tao, yan po yung mga nagawa nating kasalanan before God. Tatalakayin ko po yan. Paano yung sinagot ng Lord? So ngayon, pag binasa niyo ang Bible, di po ba ilang beses kong ginamit ang Romans 5, pero gagawin ko po itong buo. Pag binasa niyo ang Romans 1, chapter 1 verse 1 hanggang Romans 5 verse 11, 5 kapitulo po yan. Mapapansin po ninyo, ang binibigyan emphasis po dyan ay yung mga kasalanan. Kaya ako naka-point yung arrow pababa o dapat pataas. Ang tinatalakan niyan, yung mga kasalanan mong nagawa, kasalanan nating nagawa. At yan po yung emphasis. Noon, ngayon, at magagawa pa. Yan po ang emphasis. Pero doon sa sin, makikita nyo, pag binasa nyo, itutuloy po ninyo yung Romans 5. Sabi ko dito, natapos sa verse 11. Pero pag tinuloy nyo Romans 5 verse 12, hanggang sa Romans 8:39, ang tinatalakan niya, yun na po yung sin. Yung problema ni Paul, problema natin, na mapapansin po nyo at papaliwanag ko, ano ba ang nangyari sa atin tungkol sa mga bagay nito. Again, tumutukoy po yung una sa mga kasalanan na nagawa. Tapos yung Romans 5:12, tumutukoy sa kasalanan na naghahari sa atin. Bakit ganito? Bakit ko ito na-consider na magkaiba?
Actually, pag pumunta ka ulit doon sa Romans 1, verse 1, yung unang-una, ato ay sinasagot yung mga katanungan tungkol sa maraming kasalanan na nagawa natin araw-araw. Samantalang itong nasa kanan, Romans 5:12 hanggang so forth, ay ang katanungan tungkol sa kasalanan na naghahari sa kaloob-looban natin na nagdadala sa atin sa pagkakasala. Yan po yun. Now, ano ba ang solution at ano ang nakita natin parang tinuturo ng Biblia tungkol sa mga kasalanan nagawa natin? Kunyari, pagpalagay natin, at hindi natin pwedeng drive. May nagawa kang kasalanan, pwedeng ito'y malala, hindi malala. Kasalanan pwedeng mapatawad, hindi mapatawad. Whatever sin it is. Ang una-una kailangan natin dito sa una ay walang iba kundi forgiveness. Kapatawaran sa mga kasalanang nagawa mo. Yan po yung ating natutunan. At mamaya papakita ko sa inyo paano ito nasagot ni Kristo. Papakita ko din yung kanyang tinuturo ng Biblia, paano tayo napatawad yan. Pero paano yung pangalawa, yung sinabi ko kanina, Romans 5:12. Ang kailangan mo doon ay deliverance, kalayaan. Hindi mo kailangan dyan kapatawaran. Ang kailangan mo dyan maging malaya ka sa kasalanang yan na nasa loob mo, na nag-aari sa iyo, na dinadala ka magkasala. So itong una, mababaw, forgiveness. Kailangan mo. Tapos, nung makakilala ka kay Lord, kaya ka nakakilala kay Lord, napansin mo, ang dami mong kasalanan nagawa, and so it brought you to the Lord Jesus. Amen? Ang una natin ginawa, humingi tayong tawad sa kasalanan na nagawa natin. Pagkatapos, na-discover mo, as you go on with your Christian life, ba, teka muna, humingi na ako ng tawad kay Kristo, bakit may nagkakasala pa rin ako? So, hingi kang tawad. Tapos, magkakasala ka ulit, hingi kang tawad. Yun po yung buhay natin noon. Tapos, until one day, ma-realize mo, kunyari, natuto ka na meron palang kasalanan na naghahari sa'yo na kailangan mo ma-deliver. Ito po yun. That is the second degree na natin. Noon, hingi ka lang tawad. Nagsinungaling ka, hingi ng tawad. Nagalit ka, hingi kang tawad. Nagwala ka, hingi kang tawad. Nagkaaway kayo, humingi kang tawad. Yun po yung ating ginagawa nung araw. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan. Tapos, darating yung time, magsasawa ka. Teka muna, bakit pa ako balik ng balik sa kasalanan? Bakit may naghahari yung kasalanan sa atin? Dito ngayon papasok yung deliverance from the power of sin. Marirealize mo, katulad ni Pablo, di po ba, ano sabi ni Pablo? Yung gusto ko, hindi ko nagagawa. Yung ayaw ko, nagagawa ko. Tapos sabi ni Pablo, may na-discover ako naninirahan sa akin. Yun na po yung sin. Kailangan mo na dyan ng deliverance from sin. At salamat kung ma-open ang eyes natin, tapos magiging concerned ka, sabihin natin kay Lord, Lord, deliver mo ako dito sa sin na to. At sa totoo lang, hindi mo alam na nung tumanggap ka kay Kristo, delivered ka na. Kaya lang hindi mo alam. Kaya yung tinuro kong Romans 8:2, the law of the life in the Spirit sets you free from the law of sin. Yun, na-solve na ho yun. Pero hindi ko ito tatalakayin. Ang gusto ko lang ho ngayon, i-establish ko muna, okay, sige, Pastor, tama. Yan yung problema ko nung araw, yung mga kasalanan. So sa kasalanan na nagawa ko noon, ang kailangan ko ay forgiveness. At salamat sa Panginoon, hindi na dapat ito issue natin ngayon. Ngayon, kung issue pa rin po natin, huwag tayo mag-alala, na-solve na ho ng God yan. Tapos, na-discover natin na yung sin na nasa atin, ang kailangan pala natin ay deliverance. So, nakita natin, meron tayong dual problem. Ulitin ko, ano yung dual problem natin? Mga kasalanan nagagawa noon, ngayon, at sa darating araw. Kailangan mo nakapatawaran doon. Pero praise God, may ginawa siya. Napatawad na tayo dyan. Pagkatapos, later, na-discover mo, meron palang sin na naghahari sa kaloob-looban mo, kaya ka nadadala sa pagkakasala. Ang kailangan mo, deliverance. Ngayon, anong solution ng God dito? Actually, nangyari na ho ito, pinapaalala ko na lang, nag-umpisa tayo saan? God's dual problem, yung pong ating problem, God's dual problem po pala natin. Sins, saka sin. Kung nagtitake po kayo na note, yan po yung problem natin. Let me show you God's dual solution. God's dual solution is the blood and the cross. What? Yes po. If you're ready, kailangan ipaliwanag po ito sa inyo. Yung palang solution sa aking mga kasalanan nagawa, ang solution doon ay dugo ni Kristo. Tapos yung kasalanan na nasa loob mo, na dinadala ka sa pagkakasala na naghahari sa iyo, ang solution pala doon is the cross.
Amen? So, ulitin ko, nag-umpisa tayo sa dual problem, mga kasalanan, sins, at kasalanan na nag-aari. Sin. Sins and sin. Anong solution ng God? Blood and the cross. Ito po yan. Basahin ko lang po itong verse na to. Ito po pala yung Romans 1, verse 1, up to Romans 5, verse 11, na binanggit ko kanina sa inyo na ang problema pala diyan ay sins. Let me read Romans 3:25 para makita nyo na ang solution pala diyan ay blood. Ito po yung Romans 3:25. Whom God set forth as a propitiation by His blood. Take note, in-highlight ko na yung by His blood. Pag sinabi po natin na propitiation, pumayapa, nag-amo, pinapayapa na ito. Amen, sa pamamagitan ng kanyang dugo, pinapayapa. Yun ang kapayapaan kay God. Makita niya yung blood. Papaliwanag ko pa mamaya. Basahin ko po, ituloy ko po. Through faith, to demonstrate His righteousness, because in His forbearance, God has passed over the sins that were previously committed. Sa pamamagitan nito. Paano napayapa ang Lord? By the blood. Yan po yung ibig sabihin yan. Amen? Kaya nga mamaya makikita nyo, primarily, una sa lahat, ang dugo para kay God. Hindi para kanino man. Kaya nga mamaya mababasa natin, babasahin ko sa inyo, ano sabi ng God nung time nung Passover? When I see the blood, I will pass over you. Para kanino yung blood? Para kay God. Kaya nagbilin siya kay Moises, lagay nyo ng yung doorpost, lintel ng blood. Pag dumaan ako at nakita ko yung blood, lalagpasan ko kayo. So para kanino yung blood? For God. Yan din ang dahilan bakit tayo ngayon hindi natatakot lumapit kay God. By the blood. Ngayon, kung di ka lalapit kay God by the blood, patakot ka talaga. Mag-alala ka. Pero kung lumalapit ka kay God sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ikahiya. Wala kang dapat ipangamba. Now, let me read Romans 5:9. Sabi ho dito, much more than having now been justified by His blood. Paano ka inaring ganap? Justified means pinawalang sala. Amen? Magbigay matuwid. And praise God, paano ka laging napawalang sala, kapatid? By His blood. Oh my God. Sa madalit sabi, yung sagot doon sa mga kasalanan natin nagawa, di po ba sabi ko, ang sagot, walang iba kundi blood. By His blood. Kaya pala si Kristo namatay. Kaya pala tumagas ang kanyang dugo. At mamaya papaliwanag ko pa yon, sa Day of Atonement, yung dugo ni Kristo ang siyang iwiniwisik. At pag iwinisik yung dugo ni Kristo, napapawalang sala. Kaya tayo nagkaroon ng atonement. So, yan ang sagot. Yung unang problema tungkol sa mga kasalanan, praise God, Lord, thank you. You save us. Nasagot. Amen. Tapos, ito namang Romans 5:12, tinatawag nating, ito po yung, binalik ko lang po. Nakalimutan ko ibigay ito. Importante po to. So, ang solution sa mga sins is the blood of Jesus. Amen. Nakalimutan ko lang po to. Kaya binigay ko lang po. Amen. Ngayon, punta tayo sa Romans 5:12 hanggang Romans 8, verse 39. Ang pinag-usapan natin kanina, ang problema ho dito na binabanggit from time to time, walang iba kundi yung kasalanan nag-aari na nasa loob natin. Amen. Ano ang solusyong in-offer ni God? Hindi ko mamabilisin, dadaan-daanin ko. Di po ba ang solusyon ng God sa sin, yung nag-ahari? O kaya sa sarili natin na nag-ahari? O kaya doon sa ating buhay na parabagang nag-ahari? Wala iba kundi ang cross. Crucified with Christ. Madalit sabi, walang problema na hindi niya sinolve by the life of Jesus. Basahin po natin ito, Romans 6:6-7. Yung kanina, problema ng mga tao nagkakasala. Kaya yung mga nag-iinit ang ulo, nagwawala, nagsisinungaling, at iba pa, yun po, nasagot na ho yun ng blood. Pero ngayon, later, yung mananampalataya madi-discover niya, meron palang kasalanan sa loob niya na nag-aari. Na hindi niya malaman para pagtatagumpayan. Kunyari, init ng ulo. Paano pagtatagumpayan yan? Yung pagwawala, paano pagtatagumpayan yan? Yung pagsasalita ng masakit, paano pagtatagumpayan? Kung yung believer
Maaalala niya at kailangang banggitin niya ito araw-araw. Yung Romans 6:67. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin, for he who has died has been freed from sin. So isayin po natin. Anong dapat kong malaman? Di ba nakalagay? Knowing this. Na anong dapat kong malaman? That our old man, yung ating dating pagkatao, ay nakapakong kasama niya. Hanggat hindi yan nakikita ng believer, yung init ng ulo niya hindi mawawala, yung kanyang kalokohan hindi mawawala, yung kanyang sabihin natin kabastusan hindi mawawala, yung kanyang katarantaduang ginagawa, mga kabalbalang ginagawa hindi mawawala. Kung ano man ang problema mo, kung ano man ang weakness mo, hindi mawawala hanggat hindi mo nakikita, kayo patay kasama ni Kristo. That is the reason why kailangan ng Kristiyano mag-umpisa doon sa magdedeklar, harap ka sa salamin. Lord, salamat. Nung mamatay ka, sinama mo ako. Yun ang dapat gagawin ng Kristiyano. The next day, gagawin niya ulit ito. The next day, gagawin niya. Gagawin niya at gagawin hanggat hindi nangyayari sa kanya. Dahil kasi ang purpose niya, tingnan po niyo yung pangalawa, that the body of sin might be done away with. Ano ba ang kahalagahan ng pag ikaw ay napakong kasama ni Kristo? Para yung katawan ng kasalanan na nasa iyo, mawala na. Hindi yan mawawala hanggat di ka naniniwala. Hanggat di mo yan dinedeclare. Tapos ano kasunod pa? Ito, that we should no longer be slaves of sin. Bakit pa ulit-ulit ka nagmumabalik sa kasalanan? Dahil kasi yan yun eh. Kaya nga pala na hindi mo lamang hihingi ng tawad yung mga kasalanan mo. Na-solve na po tayo doon. By the blood, sinolve yan. Pero alam natin ngayon, may kasalanan naghahari sa atin na paulit-ulit na bumabalik at bumabalik. Ang kailangan pala doon, makita mo, nakapako kang kasama ni Kristo. What I like, yung last portion po ng verse 7. Tignan po ninyo. For he, tayo po yung he, who has died, na namatay na, has been freed from sin. Nangyari na po yan talaga. Ang kailangan lang natin malaman at kailangan natin paniwalaan at kailangan natin ideklara. Huwag kang titigil na kada-declare until it manifests sa iyong life. Ganun po yung tinuro sa akin ng Lord. Hindi ako tumigil na kada-declare na magaling na ako hanggat di dumarating yung kagalingan. Non-stop. I don't know when. Basta don't stop. Ganyan po pala yung power ng declaration. Amen. Nyari ngayon may sakit kayo, anong i-declare mo? Magaling ka na. Paniwala mo yun. Hindi naman kailangan dinedeclare lang. Paniniwala yon. Pag nanampalataya ka doon, until dumating yung time na hindi ka na nagdududa na magaling ka na. Na hindi ka nagdududa na yun ay nasa iyo na. So ito yung kasagutan ng Lord. Saan? Sa iyong kasalanan na naghahari sa kaloob-looban. Let me go back, let me repeat. At pagkatapos na ito ay itutuloy ko po. Amen. Madalit sabi, the blood deals with what we have done. Ano mang kasalanang nagawa mo, ano mang mga nagawa mo, ang solution dyan ng Lord is the blood. Nagkasala ka, the blood. May nagawa ka hindi maganda, the blood. Tapos yung pangalawa, pinapakita ng pag-aaral natin na yung cross deals with what we are or who you are. Amen. So dalawa yan. Yung una madali. Lumapit ka lang kay Lord, Lord, thank you for forgiving my sins. And it's washed by the blood. Yung pangalawa, hindi din po mahirap. Kailangan lang talagang you follow what the Lord requires. I-declare mo lang. Dahil kasi pag may pananampalataya, hindi mo pwedeng walang declaration. Pagka may pananampalataya, hindi pwedeng hindi mo nakikita sa vision. And so, ang ginawa sa akin ng Lord noon, may sakit ako, may asthma ako, meron akong heart problem, meron po akong ang dami kong problema, pero numabasa ko yung 1 Peter 2:24, hindi na ako tumigil na kada-declare noon. Hindi ko na nakikita yung sarili ko. Umiiral yung sakit ko. Hindi nawawala po yung sakit ko. Nandiyan dyan yung sakit. But God taught me how to declare that by His stripe, I am healed. The cross actually deals with it. Pinako na ng cross yung karamdaman ko. Nakikita ko yun in the spirit. Kailangan lang paniwalaan mo. Katulad po ng binanggit ko sa inyo, inabot po akong 2 taon, di ako nagsawa. You just have to believe and declare. Amen. Until ang nakikita mo na talaga, hindi na yung karamdaman mo, nakita mo yung healing na pinrovide ng Panginoon Diyos. I hope, I pray, ay lahat po tayo dadaan dyan at makita niyo yung sikretong ginagawa ng Lord.
Ang sikreto niya, ipakita lang sa iyo si Kristo. That's the solution of God. Yung ginawa ni Kristo. Kaya nga po tayo ngayon nakapokus sa finished work. Natapos niya. Hindi na ho siya mamamatay sa atin. Namatay na siya. Hindi na ho niya papasanin yung ating karamdaman. Pinasan niya na. Ang ginagawa na lang natin ngayon, ina-appropriate natin, pinaniniwalaan natin, dinedeclare natin, at nakikita natin ang sarili natin na nasa Kanya. At dahil nasa Kanya, merong pagpapalitan. Yung karamdaman mo, binigay mo sa Kanya, yung kagalingan niya, kinuha mo. At makikita mo yung himala ng Lord. Hindi pwede hindi ka gagaling. Kaya nga, hindi pwede hindi ka din magkakaproblema dito sa mundo. Pero hindi natin nakikita yung problema. Ano ba katapat ng problema? Miracle. So kung may problema ka, huwag kang magpo-focus sa problema mo. Panghawakan mo yung pangako niya. At yung mga pangako niya, milagro po yun. How He will do it. Nakita natin ang milagro ang ginawa ng Diyos sa Biblia. Now, ngayon po naituro ko po itong basic sa inyo. Balik po tayo doon sa tinatawag po nating mga kasalanan na nagawa natin at kasalanan na nag-aari sa atin. Dahil kasi sinagot na po natin. Ano sagot ng Lord sa mga sins? The blood. Ano sagot ni Lord sa sin? The cross. Dahil kasi ito ang pinagbulan ng lahat ng problema natin. It all started dito. At pakita ko sa inyo ang problemang dulot ng kasalanan at pagsuway. Ano ba na idulot na itong kasalanan? Pagsuway. Naapektuhan po nito ang ating relasyon sa God. Naapektuhan po nito ang relasyon mo sa sarili, pananaw mo sa sarili. At higit sa lahat, naapektuhan po nito yung ginagawa ni Satanas sa iyo. 3 word po yan. God word, man word, saka po Satan word. Amen? So, pasimulan ko muna. Nagpasimula ang lahat dahil kasi pumasok ang kasalanan at disobedience came. Sin and disobedience came. Kay Adan. Balik lang ho tayo kay Adan. Si Adan po ang nagpasimuno ng lahat ng yan. At dahil kasi pumasok ang kasalanan, disobedience, ngayon, ang tao ay napahiwalay kay God saka sa tao. God saka tao nagkahiwalay. That's what happened. Kung natatandaan po nyo, Genesis 3, hindi ko na ho babasahin. Amen? Doon po nahiwalay, tapos hanggang sa dumating yung time, nagbili ng Lord, na ayaw ng Lord, makain nila yung tree of life, dahil kasi nakain na nga po nila yung tree of the knowledge of good and evil. So pinabantayan ng Lord yung garden, pinabantayan sa kanyang anghel, at sabi niya, pinaalis niya ang tao, dahil kasi baka makain ng tao yung tree of life. So, ang tao sa kanyang Diyos, separated. That's the first thing na nangyari. God and man was separated. Tapos, nagdulot ito ng sense ng guilt. Sa tao, natatandaan niyo nung kinain ni Eva sa ni Adan, yung prutas, ano ang napagtatagpuan nila? Nakahubad sila. Nagkaroon sila ng guilty feeling. So, nagkaroon na ng problema ang tao sa sarili niya. Kung natatandaan po nyo. That is the reason why ang tao, kung talagang papakinggan natin, ang sasabihin ng tao before God, kunyari talagang nilalapit na sila ng Lord. Ang masasabi ng tao, Father, I have sinned against heaven and before you. May guilty feelings ang tao. Kaya hindi makalapit kay God. Una, na-separate nga kay God. Tapos sa kanyang sarili, may guilty feeling. Amen. Then Satan word, nagbigay ng ground kay Satan para i-accuse na nagsasabi na tayo nagkasala. Mula noon hanggang ngayon, the accuser, referring to Satan, is accusing you and me day and night. Ito yung mababasa natin sa Revelation 12:10. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. Hindi pa ho nangyayari yan, mangyayari yan. Pero yung ginagawa niya, accusing you and me day and night, ginagawa ho niya. Kaya ngayon, parang may tatlong problema ho tayo. Ano yung unang problema? Between God. God and man was separated. Yun yung unang problema. Ano yung pangalawang problema? Ikaw mismo nagkaroon ka ng guilty conscience. Kaya parating sinasabi, Lord, I have sinned against you. Pagkatapos yung pangatlo, si Satan, walang gagawin kundi accuse tayo before God. Yun po yung problema. God word. Tapos ano pa yung pangalawa? Man word. Tapos yung pangatlo,
Satan word. So, kailangan itong i-deal. Pag hindi ito na-deal, that is the reason why ang mga believers parang hindi bold. Yung mga believer talagang pag na-solve itong tatlong ito, which ginawa na ni Christ, kailangan lang malaman natin ngayon. This will give you boldness. Ito magbibigay sa iyo ng access to God. May access na tayo through Jesus nga eh. Pero kailangan nating makita yung ginawa ni Kristo. At pag nakita mo yung ginawa ni Kristo, my God, grabe tapang mo. Grabe lakas ng loob mo. Hindi ka nahihiya. Now, para iligtas tayo, para ibalik tayo ng Diyos, sa plano ng Diyos, ang Panginoong Hesus po'y dumaan sa pagiging tao, namatay para sa atin, at kaya siya namatay, kaya niya po ito ginawa because yun ang kasagutan sa tatlong problema natin. Ano ba yung problema natin ulit? Di po ba unang-una pumasok ang sin, nagpahiwalay sa atin sa Diyos. And because of sin, it bring guilty feelings sa tao. At dahilan sa sin, guilty feelings natin, kay Satanas naman, sinacharge tayo ni Satanas. Ito ang kanyang ginagamit na pan-charge. Salamat na lang na born again ho tayo. Amen. Nakakilala tayo. Wala na to. Amen. Kaya nga lang, itong tatlong ito, gusto ko ipakita sa inyo, yung ginawa ni Kristo ay ginawa niya para sa ganon, malutas yung problema niya o malutas ang problema ng tao, Godward, malutas ang problema ng tao, manward, at malutas ang problema ng tao, Satanward. Papaliwanag ko po ito. Hindi ko alam kung matatapos ko po ito. Pero kung di ko man po matatapos, tatapusin ko sa susunod. Baka Godward lang ako mapakita ko. Para kung sa ganun, sabi ko sa inyo, malakas ang loob natin. Mag-pray. Malakas ang loob natin na walang magiging sagabal para tayo mapahinto sa prayer natin. Tapos pag nag-declare kayo, kunyari nag-pray kayo for healing, bold ka na magagaling yung tao na pinag-pray mo. Like, kasi pag hindi mo ito na-solve, hindi mo ito nakita, hindi mo ito pinaniwalaan, that hinders us from our life, from our ministry, from being bold before God. Okay. Umpisahan po natin dito. Baka sa Godward lang po ako. Unahin natin ang Godward. First and foremost, let me inform all of you na ang dugo ni Kristo is primarily for God. Para sa kay God lang. Ulitin ko po ang dugo para sa Diyos. Because hiningi niya to eh. Diniman niya to. Kaya po pala noong Old Testament, lahat sila may tinatawag na Day of Atonement at ang dugo ay ini-sprinkle doon sa altar. Why? Because the blood is primarily for God. Kaya nga dito makita mo na may tinatawag tayong Day of Atonement at ano ginagamit sa Day of Atonement. Pinakamahalaga sa Day of Atonement is the blood is for atonement. Pag sinabing atonement, pambayad, pantubos. At ano ang pantubos? Ang dugo. Yan po yung nangyari noong araw. During the time na Israelite ay isang nasyon na talagang sumasamba kay Lord, tapos andito na-develop lahat-lahat yung kanilang mga ritual. Pero kailangan paliwanag ko lang, sa araw pala ng atonement, ang dugo kinukuha sa sin offering. Take note, saan kinukuha? Sin offering. Tapos dinadala saan? Most holy place. At doon, ano ginagawa? Ini-sprinkle before the Lord. How many times? 7 times. Yung blood. Diba? Meron silang sin offering, papatayin yung hayop, kukunin yung dugo, i-sprinkle sa tabernacle 7 times. Sa araw na yon, ang sin offering ay inihahandog publicly. Pag sinabi kong publicly, kita ng mga tao. Kaya nga, number 1, everything was there in full view or sabihin kong could be seen by all. Pero, yung pagka nagawa na yung sin offering, nakuha na yung dugo, pero yung pinakasusunod na step ay ginagawa lamang sa most holy place at ang gumagawa ay high priest. Ito po yung sinasabi. But the Lord commanded that no man should enter the tabernacle itself except the high priest. High priest lang ho ang kumukuha ng dugo at nag-i-sprinkle. Sa madaling sabi, sila lang ang pwedeng pumasok sa most holy place, tapos dala niya yung blood ng hindi hayop, pero noong araw, hayop po ang dala nila. Tama po ba? Ano yun? Representation ng blood ni Christ, na pag dumating si Christ, namatay si Christ, yung blood niya, ang dadali niya sa harapan ng Diyos,
At yun ang magsasatisfy kay God. At doon i-declare ng God na atone na ang ating mga kasalanan. Bakit high priest? Tanong natin. Kasi ito, yung pagpatay sa sin offering, kita ng lahat. Lahat nakikita to. Pero yung pagpe-present na kay God, high priest lang ang pwede magdala. Bakit high priest? Because the high priest was a type of the Lord Jesus in His redemptive work. Ang high priest ay uri. Pag sinabi kong type, uri, klase, tipo, na ng Panginoong Hesus sa kanyang pagliligtas sa ating mga kasalanan. So, madalit sabi, ang pinapatay nila yung hayop ng araw, yun ang nire-represent. Nire-represent ng si Christ sa darating, magbibigay ng kapatawaran sa ating kasalanan. And when the time came, dumating na po si Christ. Kaya siya namatay sa krus. Yun po yun. At dumating siya bilang high priest. Mababasa po natin to sa Hebrews 9:11-12. Sabi dito, but Christ came as high priest of the good things to come, with a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation, not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Praise God. Yung ginagawa nila nung araw, ito'y tumutukoy sa darating na Kristo. At yung ginawa nila ng araw, natupad kay Kristo. Yung high priest noon, dadalhin yung dugo ng tinatawag ko nating hayop na kinuha sa sin offering. At yung dugo na yon, yun yung Day of Atonement. Pero nung dumating si Kristo ang lumapit kay God, dala-dala ni Kristo yung blood niya before God. At ano na naging resulta ng kanyang blood? Eternal redemption. Take note po ulit. The blood is therefore, in the first place, not for ourselves, but for Him. Hindi po yan para sa iyo, but for God. Dahil tatandaan ko, the day of Passover, may sinabi ang God. Sabi niya dito sa Exodus 12:23, para yung day of redemption na ng Israelites, di po ba? That night, ano sabi ng God? For the Lord will pass through to strike the Egyptians. And when He sees the blood on the lintel and on the two doorposts, the Lord will pass over the door and not allow the destroyer to come into your houses to strike you. Madaling sabi, the blood is first and foremost for God. So madaling sabi, in short, it is for God to see. At pag nakita ng God ang blood, God will say, God is satisfied. Doon lang ho maaapis ang God. By the blood, representing the blood of Christ. Para bagang ang magsosolve sa lahat ng problema ng tao is the death of His Son. At bakit ito kailangan gawin? Well, because ang nagdidemand po nito ay God's holiness, God's righteousness, which demands that a sinless life should be given for man. Huwag niyo kakalimutan yung sinabi natin kanina. Ano sabi ng God? When I see the blood, nakita niya ang dugo. So ang dugo, hindi para kanino man. First and foremost, para sa Kanya. To see. At dumating ang araw, dumating si Christ, kinasiya na banal na Espiritu, hindi ho siya pinanganak ng, hindi ho tatay niya tao, no? He was conceived by a woman, pero ang tatay niya is the Holy Spirit. At ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus at namatay si Kristo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. So we can conclude the blood of Christ fully satisfies God. Ang dugo ni Kristo lubusan nagbigay kaluguran, pabayad sa Diyos. Amen. So kaya ngayon, kaya malakas ang loob natin, we come before the Lord. At huwag niyo kakalimutan yung blood ni Christ ang sumagot tungkol sa relasyon natin kay God. Actually, God mismo nag-declare. Ito sabi ng God, knowing that you were not redeemed. Hindi daw kayo binayaran with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by traditions from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot.
kung tinanggap po ito ng God, very precious kay God, ang blood. Huwag natin kakalimutan. Amen? At ito ang nagbigay sa atin ng access to God. Kaya ngayon, di po ba, sinasabi natin, Jesus is the way, the truth, and the life. Kaya ka nakapasok kay God, kaya ka nagkaroon ng relasyon kay God because of the blood of the Lamb. So, meaning, the blood must be acceptable. Yan ang laging dahilan ba't kayo katanggap-tanggap, tayong lahat. Kaya tayo katanggap-tanggap sa ating Diyos. At dahilan dyan, walang reason para hindi ka lumapit sa Kanya boldly. Kaya binabanggit ang Bible, come boldly into the throne of His grace. Lumalapit tayo sa agad natin because of that. And because of that, walang dahilan para ikaw ay mahiya, matakot, mag-alangan na ikaw ay hindi magiging bold. Kung lalapit ka through the blood. Kasi through the blood lang ho tayo pwede lumapit. At nang tumanggap tayo kay Christ, we believe that. But kung sakaling kailangan nyo maalala, please be reminded that it was the blood who brought you near to the Lord. Hallelujah. Praise God. Tapos, yung paglapit po natin kay God, yung po namang ating relasyon sa sarili po natin, maybe I will discuss that sa susunod na po. Mahaba-haba na po. Pinakita ko lang ho sa inyo na ang ating paglapit at kasagutan ng Lord sa lahat ng kailangan natin is the blood. Doon lang ho muna tayo. Hindi ko pa i-discuss yung cross. Ang pinakamaganda ho dito, at least, magkaroon tayo ng boldness approaching God. Wala palang dahilan para hindi tayo makalapit sa Kanya. At wag ho tayong lalapit sa Kanya by using anything. Kaya hindi ho tayo na-save by works or save by grace through faith. Kaya hindi ho tayo, sabihin po natin, kung may nagagawa kayo mabuti kay Lord, praise God, pero hindi dahilan doon. Kaya ka nakakalapit kay God. Nakalapit tayo kay God, nagkaroon tayo ng access to God only through the blood of His Son. And we are so thankful to God for that. Iwan ko po ito sa inyo at imbitahan ko po kayo na samahan ako sa prayer. And let's come to the Lord, our God. At naniniwala po akong kahit nasabi po natin, bata ka mananampalataya, matagal ka na mananampalataya, ikaw ay gumagawa ng mabuti, hindi ka gumagawa ng mabuti, may access tayo kay God through the blood of His Son. Dear Heavenly Father, thankful po kami today na bagamat ito po ay itinuturo sa aming mga doctrinal study. Pinakita mo sa amin na nagkaroon kami ng laya, nagkaroon kami ng karapatan, nagkaroon kami ng boldness na lumapit sa iyo. At hindi namin, Lord, kakalimutan, napakahalaga pala ng blood na to. Through the blood, we are protected day and night. Kaya hindi namin, Lord, kinakalimutan, we're covered by your blood. At itong blood na to, Father God, una sa lahat, para sa iyo. Hindi ho to para sa iba. Pangalawa na lang para sa amin. Pangatlo, para sa demonyo. At higit sa lahat, Lord, marami pa itong magagawa sa amin. Pero ang pinagpapasalamat namin ay noong araw pa, hindi ka pa pinapanganak, Lord Jesus, ay pinapakita mo na that through your blood lang ang tao pwedeng lumapit sa iyo. And the time came na dumating ka dito, namatay ka para sa amin. At nagpapasalamat kami because your blood answers all our problem. Solution to our problem. Solution, Lord, sa aming buhay ngayon. Even yung aming karamdaman, even yung aming sumpa, nabuhos ang dugo mo para kami patawarin, para kami iligtas, para kami alisin. And thank you for that. Your blood is very, very precious. And we will not forget what you did ay pinagkaloob mo sa amin through your blood. And Father God, thank you po ulit. This morning, we bless you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. Amen. Aalisin ko po ito para ibigay ko po kayo sa aking may bahay. Ito po siya. Praise God. Thank you, Lord. Thank you po. Amen. Ay, ang stricto ni Ate Grace. Sorry. Okay. Naalala ko po kasi dun sa Leviticus na yung life po ng flesh ay nasa blood. Kaya kanina po sabi ko, wow,
talagang napaka-tindi po noong blood na inoffer ng God, inoffer ni Lord Jesus Christ para sa Father natin, di po ba? At maraming pumasok sa isip ko kanina habang sinasabi yung blood. At may kanta nun, di ba, Arlene? Di ba, Blanks? Asan si Blanca? Nung wala, okay. Na through the blood of the Lord Jesus Christ. If we still remember that, yung mga mahilig diyang kumanta. Si Malu. The blood. Alam ni Malu yan. Oh, the blood of Jesus. Yan, ano yan? Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes us like the storm. It was as white as snow. Oo. Isang, oh, the blood of the Lamb. Oh, the blood of the Lamb. The precious blood of the Lamb. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Amen. Yeah. Oh, amen. Try ko po sandali sa inyo yung sinabi dito. Sabi, for the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourself on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Sa New Living Translation po ang sabi, for the life of the body is in the blood. I have given you the blood on the altar to purify you, making you right with the Lord. It is the blood given in exchange for a life that makes purification possible. Yun. Kaya, Cora, ano pong verse yung binasa nyo? Oo nga. Leviticus 17:11. Leviticus 17:11. 11. Okay po. NLT, sa Passion, sa Message. Okay po. So, kanina po, habang tayo po ay nakikinig sa Lord through Pastor, ipinaliwanag niya kung bakit tayo nagkakasala. Sa akin yan, kasi dalawang bagay. Meron yung tinatawag na inside of us, the sin principle. Tapos, yung sinasabi na yung pag may nagawa kang kasalanan dahil because of your desire, because of yun sa flesh mo, di po ba? Doon ka nagkakasala. So, dalawa yung magkaiba yun. Sin without S and sins with S. Yes. Tapos, may solution. Ang solution is the blood at saka yung isang solution is the cross. Yung sin, the cross, yung sins, the blood. Di po ba? Meron pa po kayong gustong idagdag at meron kayong gustong i-clarify? Kayo po, Doktora Pe, meron po kayong gustong i-clarify? Ay, nakamute ka. Oo, hindi ko marinig. Ayun. Ato po, narinig niyo na po ako. Yes, Doktora. Ayan, okay. Ate Cora, Oo. yung blood talaga. Kasi nasa ano ka parating blood yung hawakan mo pag ikay nagpapaanak, di ba? Oo, puro blood. Kasi nice yun, nice. Oo. Tapos, kasi nga yung blood ni Lord, wala talaga yon. Wala talaga yung chance. Sabi ko nga, God, paano kung hindi ka namatay at hindi ka nabuhay? So, paano na kami? Talagang, yun yung parang wala yung, hindi ako right to enter the throne of God unless yung blood of Jesus na yun. Yes. Kaya malakas lang ang loob ko na humingi kay God ng kung ano-ano. Kasi nga, dahil kay Jesus, doon sa blood niya. Kaya para ang lakas ng loob ko lumapit. At saka yung Non-stop hingi. Non-stop thank you. Oo, kanina. The blood is not for us. The blood is for our Godfather. To appease kung ano man yung nagawa ng kanyang creation. Di po ba? So, ngayon, pagka ikaw ay lumalapit kay God at saka pag may namimit ka mga sitwasyon ng life, naka-ano na sa puso mo yung the blood of Jesus helps me. The blood of Jesus protected. Di po ba? Yun. Ngayon, alam mo na, pagka halimbawa yung tao, kaya pala ganun, meron siyang hindi pa nadideal sa kanyang life bilang man na namana niya kay Adan. Yung Adamic nature ni Adan, which is the sin
nature ng Your tao. nature. Diba? Yes. Tapos, bukod pa doon, hindi pa rin niya nadidil yung kasalanan na gagawa niya, buhat nung siya ipinanganak, nagkaroon ng consciousness sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Kaya di ba minsan sabi nga, ang bata, ang liit pa, nagsisinungaling na because of the sin nature na namana kay Adan. Di po ba? Kaya, pero parating sinasabi ng mga old people, parang hindi ako old na, noong araw, na ang bata daw ay, hindi pwede, hindi nagsisinungaling, batang maliit pa. Di ba, Pero alam natin, meron kasing sin nature na tinatawag na namana kay Adan. Kaya siya nakapagsisinungaling. Now, we are so blessed because we do understand what's the meaning of sin and sins. Magkaiba siya. Ano masasabi po ninyo dyan? Yes. Amen. No? Clear na siya. Clear na, Kaya pala sometimes, ikaw nakakagawa ka ng kasalanan kasi hindi mo pa nadidil yan sa cross. Hindi mo pa yan nadidil ng blood ni Jesus Christ. Pero once na nadil mo na yan sa dalawang aspeto na to, alam ko, yung guilt feelings na yan, wala na yan. Kaya pala sabi sa Romans 8, there's no condemnation to those who are in the Lord Jesus Christ. Because of the cross, because of the blood. Amen? Yeah. Amen. Ate Cora, ako po may question din. Kasi di ba sabi po nga ni Pastor, kapag yung mayroong sin na kailangan ng deliverance, yung kailangan na po ng deliverance. Sa isang tao po, kasi syempre maaari yung isang tao hindi siya aware na kailangan na ng deliverance ng sin niya, di ba? Kaya paulit-ulit yung kasalanan niya. So, paano po yun, yung ganong, yung halimbawa, hindi po siya aware na he needs deliverance. Sabi nga po ni Pastor, puro ka hingi ng forgiveness. Pero hindi ka nakakam to the point na yung deliverance na pala yung kailangan mo. Ibalik ko sa iyo. Paano po yun kung hindi siya aware doon? Paano naging aware doon sa deliverance? Opo, paano po? And my people perish because of lack of knowledge. Kailangan alam natin. Oo. So diba? What we need to? So unless po na may magsasabi sa kanya. Yes. Kaya nga sabi diba? Streets may Opo, may magsasabi sa kanya. May, opo. Diba? Walang nagtuturo. Walang. Okay, may naririnig siya. May narinig siya. Kagaya po ng sinabi ni Pastor ngayon. Opo. Oh, maliban na lang po kung directly the Holy Spirit magre-reveal sa Yes. Pag nagbabot ng salita. Yun nga. Kapag wala ka po ang revelation, wala ka din. Opo, totoo po. Kaya nga sabi ko nga po, parang naisip ko kanina, so napaka-importante pala na ito, malaman po ng marami, di ba? Kasi yung iba po, hindi sila conscious na deliverance na pala yung kailangan nila. Dahil, tama nga yung sabi ni Pastor, hindi ka nanghingi ng forgiveness, pero ulit-ulit mo naman ginagawa yung walang deliverance. Oo, kasi deliverance na pala. So talagang he needs help. Kaya nga po, sabi niya akin, yun. Ito na-realize natin yan. Can we pray for the deliverance of those people na hindi nakakaalam yan? Lalo na yung mga kapatid natin, siblings mo, spouse, anak mo. Sister Beth, ikaw naman po ang naka-realize niyan. Can we pray? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Father God, once again, oh Father, we want to thank you for the revelation, Lord God, that we received today, oh Father. Lord, with regards po, dito po sa truth na aming narinig, Panginoon, Father, we just lift up to you all our loved ones, our friends, even dun po sa mga tao, Panginoon, na kasama namin sa church, Panginoon, na hindi po aware, oh Father, sa mga Lord God, sa truth na ito, Panginoon. Right now, oh Father, we only ask the Holy Spirit right now. Holy Spirit, we ask you to bring conviction to their hearts, oh Lord God. At Lord, you will make a way for them, oh Lord God, to realize, oh Lord God, and to come to the point, oh Father God, na yung pong kanila pong mga kasalanan na paulit-ulit po nila magagawa, Panginoon, ay magkakaroon po, Panginoon, ng kasagutan na nanggagaling sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. You will make a way for them, O Lord God, because you said that nothing is impossible with you, O Lord. You can make a road in the wilderness and streets in the desert, O Lord God. Panginoon, at sinabi mo rin po, Panginoon, sa Proverbs 21, that the king's heart is in your hands. Yes. And you can direct it like a water course whenever you please, O Lord. Right now, direct those hearts, O Lord God, to the truth,
to come up to the truth, Panginoon, that they need your Son, Jesus. That they need your Son, Jesus. Na pagkaroon po sila ng deliverance sa kanila po mga nagagawang kasalanan na paulit-ulit. And we thank you, Holy Spirit, that for the conviction na ibibigay mo po sa mga puso ng taong ito. Lord, we thank you for the truth that we received today. Those truths, O Lord God, Panginoon, we pray that it will not return to you empty, O Lord God. That it will accomplish, O Lord, the very purpose kung bakit po pinadala niyo po ito sa aming mga puso, sa aming po mga buhay, Panginoon. And Father, right now, we just want to thank you for our deliverance and more deliverances to come until, Panginoon, we reach, O Lord God, yung pong perfection, Panginoon, na hindi na po kami magsisin. Magsisin na po kami less and less. O Lord, this we pray, O Father, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Father God, in addition po, sabi sa iyo ng aming kapatid na si Beth na inagrihan po namin together, nais ko pong patuloy na bigyan ninyo ng courage ang bawat isa na ngayon po ay nakarinig ng truth na to, na mag-preach, mag-teach. Kasi sabi niyo po noon kay Prophet Isaiah, sino yung isi-send mo? And then sinabi ni Prophet po na siya yung isend mo. So, naabot po aming amang Diyos ng bawat isa sa amin ngayon itong mga kapatid kong ito. Naroon po aming amang Diyos ang courage, naroon po ang strength, naroon po ang wisdom and understanding. In time po na dumating ang pagkakataon, lalabas sa kanilang bibig ang katotohanan na to para ma-educate po at magkaroon ng deliverance. Magkaroon po ng knowledge po, yung mga abot po namin, mga associate mismo po namin kung ano ibig pong sabihin na iparating sa amin ang sin at sin. Upang sa ganoon, aming amang Diyos, makalakad kami worthy before you. Salamat po aming amang Diyos sa katotohanan tuwina na pinakita mo sa amin. Through the blood of the Lord Jesus Christ, makaka-delivered po ang bawat isa. Makakaalis po, magkakaroon ng freedom kung ano man pong dumating na yan sa buhay ng bawat tao. Thank you, dear Father. Thank you po. Thank you. Yes, at meron po kayong gusto sabihin. Amen? Amen. Thank you, Lord. Sister Blanks, kaya mo na yung i-preach, i-exhort. Sin and sins. Amen. Church mo. Di po ba? Ano? Tapos si Dora Ped dun sa kanyang mga pasyente. Oh, ayan. Lahat tayo meron na tayong extended na tinatawag na ministry, di po ba? Kala lang natin ministry nasa church lang, hindi po. Amen. Yes. Hindi po, nasa associate mo, kung nasaan ikaw, sa workplace mo. Si Mirna. At saka na-identify na natin, nalalaman na natin na, ay, ganito pala, bakit niya nagawa ito? It's because meron siyang something na hindi pa siya na-deliver. Hindi ba? Katulad nga nung sabi ni Lilibeth, it's easy to forgive. Kunwari, nagkamali ako sa isang kapwa, nasaktan ko siya. Pero yung paulit-ulit, now we are able to distinguish which is which. So it's very clear now. Yes. Praise God for the wisdom. Thank you, Lord. Yes. Meron pa po kayong gusto. Alam niya, na-bless ako, Sister Ped, doon sa testimony mo. Kaya nga, kinukwento talaga mga bata. Kasi nandun yung faith, nandun yung trusting. Talaga naman, pagka nandun ka sa sitwasyon na gano'n na parang critical at that moment sa iyong isipan, talagang nakakapit ka sa Lord, no? Pero hindi ka selfish. Dahil yung iyong gusto, yung concern and burden mo, nandoon sa pasyente. Hindi ko alam kung alam nila, doktora. Alam niyo po, Ate Cora, Yeah. yung palaging araw-araw na buhay ko, nako, yung stress, yung mga nakikita kong problema, yun, isa lang ho yun sa shinare ko. Pero, Ay, nawawala. Nawala ano, ka, Dok. hindi, naririnig niyo ako? Yes, yan. Hello? Yes. Hello? Hindi ko na kayo makita. Yes, Naririnig niyo ako? Yes, Yes. Oo. Yes. Oo. Kasi pag nare-remember ko lang yung palaging every time na tinutulungan ako ni Lord, ako, grabe. Ang dami-dami kong cases na parang, God, ano na to, ganun, ano na to, ano gagawin ko dito? Ang daming mga ganung problem na nai-encounter ko, iba-iba. Pero siya talaga
siya lang talaga yung pwede ko lapitan, wala na iba. Grabe talaga si Lord sa akin. Ang dami ko mga cases na minsan dito sa clinic, nagpapaanak ako dito. Kasi gusto nila dito rather than sa hospital. Pero syempre, ako na yung OB, ako yung anesthesiologist, ako pa rin yung pedia. So, talagang may mga cases na ang hirap-hirap na talagang hindi ako yung sabi ko na malakas ang loob or matapang. Hindi. Kasi sa mga cases na dumadating sa akin, talaga, lumalakas lang ang loob ko pag iniisip ko na, Lord, kasama kita, Lord, samahan mo ako. Yun, tapos nagkakaroon ako ng confidence na, hindi, tutulungan ako ni Lord. Lord, hindi ko makita yung needle ko na putol kasi likot na likot yung pet ng pasyente. So, kung hahanapin yun, turuan mo ako. Parang ganon. Sabi, talagang kung paano ko nakikita yung everyday life ko na tinuturuan ako ni Lord. Minsan, ay, bakit naging ganon? Parang, ano dapat ko gawin? Talagang sasagutin niya ako, tinutulungan niya ako talaga. Amen. Praise God. Maganda yung opportunity na ibinibigay sa iyo ng Lord every time. Kasi down to earth yung pagdidil niya sa iyo through the person na yung mga pasyente mo. Di po ba? Amen. Okay. Meron pa po gustong mag-testify? Meron pa po kayong gustong sabihin? Sister Blanca, ikaw. Kamusta kayo? Sister Malu, Sister Lida. Teka, sandali. Sige po. What? Ay, hindi. Tuloy-tuloy pag-pray ako. Teka, ba't ba nagkakaganito to? Doble. Ano po yan? Parang maingay. Oo nga eh. Sa'yo yan? Alagay ko. Ano ipag-pray sa'yo? Ay, hindi. Yung ano nga, yung diba na meron akong problema sa thyroid. Thyroid. Nag-pray na ni Pastor. Oo. Oh, how hihintay ko pang talagang mawala. The Lord to believe. Nahihinapan ako everyday. Sige, sama-sama po tayo. Can we utter a simple, powerful prayer to Sister Blanca? Bawat isa po sa atin. Father God, thank you po. Kayo po ay Yes, Lord God, thank you so much for healing Blanca. Sabi niya, everyday, dear God. You are our God. Niya po, You are the na nanggagaling with you. Precious Amen. Mother God, we pray. We receive and strength and restoration of good. Thank you for the precious blood of your Son, Jesus, that brings wholeness, that brings healing. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Amen. 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 Thank God. Paano po? Amen. Wala. Kita ulit tayo. Ang masarap po sa atin, bless nga kayo kaysa dito sa amin. Once a week, every Thursday, meron kayong word from God. Amen. Yes. Amen. Bless kami. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Ate Cora, for your faithfulness Thank and your love you, for us. Thank you po, Ate Cora. Cora. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Sa inyo ni Pastor. Po makakarating. Bye-bye. Bless you all. Good night. Good morning. Good night, everyone. Good night, Ate Lida. Patulog niya. Good night, Len. Ay, ano ba to? Miss you. Oh, I miss you too. Bye-bye. Bye. Bye-bye.